Philippines would be the only sovereign entity in Asia with improving credit prospects, says IHS Global Insight, and is expected to become a $1 trillion economy by 2030. We are making good progress. The economy grow. Naman ito na fake news. Well, hindi ito fake news. Kahit i-search nyo sa Google, ang babayan, good news ito dahil nakuha ni PBBM ang tiwala ng mga hari sa United Arab Emirates. Only sovereign entity in Asia with improving credit prospects, says IHS Global Insight, and is expected to become a $1 trillion economy by 2030. We are making good progress. The economy grow. Iyak na naman dito ang mga DDS at sasabihin na naman ito na fake news. Well, hindi ito fake news. Kahit i-search nyo sa Google ang United Arab Emirates Investment, lilitaw na lilitaw ito. Kaya wag magsabi ng fake news kasi hindi tayo nagpo-post ng mga fake news. Okay, so napakagandang balita dahil napakaraming trabaho na naman para sa mga Pilipino kapag itayo na ito. Trilyon? Itong Masdar ay kumpanya ng renewable energy. Ibig sabihin pwedeng mga wind energy, solar energy, hydro energy ang ilagay sa Pilipinas na investment nitong richest family in the world. Kaya napakagandang balita. Ito ay dahil sa tiwala, malaking tiwala nila kay PBBM at dahil na rin sa magandang reputasyon ng ama ni PBBM noon. Kaya dinig na dinig, umalingaw-ngaw yan pangalan na Marcos sa buong mundo. Kilala. Kaya kapag sabihin na Marcos ay Kilala. dependable talaga. Balik tayo sa video. The United Arab Emirates state energy firm Masdar has signed a landmark $15 billion agreement with the Philippines to develop a suite of renewable energy projects, including solar, wind, and battery energy storage systems. The Philippines secures a $15 billion investment from UAE's renewable energy leader, Masdar. Excellencies, colleagues, friends, and distinguished guests, I am pleased to announce the launch of the world's first renewable energy facility capable of providing renewable energy at scale around the clock, will for the first time ever transform renewable energy into base load energy. Nako. It is a first step that could become a giant leap. And it simply would not have happened without the resolute support, drive, and determination of our leadership and our partners. Ayan, napakaganda. Kasi matatapos daw yan sa mga taong 2030 at maumpisahan yan sa taong maybe this year ay maumpisahan na yan kasi napirmahan na ang agreement, ang deal, ang investment ng richest family ng UAE. Yan yung mga hari dyan. At 15 billion amounting to nasa mga 870 billion pesos. So almost 1 trillion. Ngayon, ano bang maganda sa renewable energy na yan? Wind at solar energy daw pati battery energy. Ang maganda dyan, kasi hindi na tayo dependable sa ating tinatawag na fossil fuel. Ito kasing kuryente natin ngayon, kasi kaya mahal yan. Kasi hindi yan lahat galing sa hydropower plant na nasa Lanao at Maria Cristina. Ang ating mga hydro energy ay kay Marcos project yan Yung sa Lanao, Lanao na hydropower plant kay Marcos pa rin yan. Diyan sa Maria Cristina kay Marcos pa rin yan. Kaya ngayon, kung meron na tayong project na renewable wind and solar energy, kay Marcos Jr. yan. Kaya kapag mga Marcos, ay maganda talaga ang patunguhan ng ating bansa. Hindi nilagay sa history yan na si Ferdinand Marcos ay may mga project na hydropower plant. Which is ginagamit natin ngayon. Pero may halong consumption pa rin ng crudo. Kaya tinatawag pa rin yan na fossil fuel electric plant.
ang kailangan talaga natin na itong malinis, solar energy. Kaya yan, ang Masdar Company ng UAE, Masdar. sabi nila ay first in the world. Kaya first in the world, dito sa Pilipinas gawin yan eh. Gawing testing ground ang Pilipinas nitong project ng UAE na renewable energy using solar and wind energy. Alright, so para sa karagdagang video, narito sa inyong araw atin na pakinggan. Isang mainit at nakakagulat na balita mga kaibigan dahil ang ating Pangulo ay naka-jackpot sa UAE dahil ang Al Nahyan family, ang pinakamayamang pamilya sa buong mundo, ay nagbigay ng tumataginting na halos 1 trilyong piso sa Pilipinas. Oo, you heard it right mga kaibigan. Ano nga ba ang nangyari? Bakit sobrang nagtitiwala ang leader ng UAE na si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kay Pangulong Bongbong Marcos? Pero sa isang iglap, tila binigyan tayo ng pambihirang pagkakataon ng pinakamayamang pamilya sa buong mundo. Kailangan mo itong malaman kaibigan. Pero bago iyan, alamin natin kung sino nga ba ang nasa likod ng napakalaking balitang ito. Ang Al Nahyan family, ang may-ari ng halos lahat ng yaman ng United Arab Emirates, ay kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo. Si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan o MBZ, ang utak ng kanilang mga desisyon ay hindi basta-basta ang kanyang mga galaw. Pero bakit nga ba interesado siya sa Pilipinas? Ang sagot, isang pangalan, PBBM, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayan. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, muling napansin ng mundo ang Pilipinas. Pero hindi ito nangyari ng biglaan. May mga usapan, planuhan, at higit sa lahat, may tiwala. Pero ang tanong, ano ang naging kapalit ng tiwalang ito? Hintayin mo lang kaibigan dahil ang sagot ay hindi mo akalain. Kamakailan lamang pumirma ang Pilipinas at Masdar, isang higanteng kumpanya sa clean energy mula UAE ng kasunduan. Ang halaga, $15 billion o 879.37 bilyong piso. Oo, tama ang narinig mo kaibigan. Pero sandali lang, hindi lang ito tungkol sa pera. Bakit mahalaga ito? Ang sagot ay simple. Renewable energy. Hindi na sikreto na ang Pilipinas ay nangangailangan ng mas mura, malinis at mas maasahang enerhiya. At sa tulong ng Masdar, makakamit natin ang layuning ito. Ngunit paano nga ba magagawa ito? Una, magtatayo ang Masdar ng 1 gigawatt na kapasidad ng clean energy ng solar at wind sa Pilipinas bago mag 2030. Kung hindi ka pa rin makumbinsi kung gaano ito kalaki, isipin mo na lang ang 1 gigawatt ay kayang magbigay ng kuryente sa halos 1 milyong tahanan. Pero may catch, may isa pang lihim na plano ang Masdar na makakapagbigay ng mas malaking benepisyo. Mamaya, sasabihin ko. Naku, napakagandang balita talaga ito kasi solar and wind energy, merong maintenance yan eh. Diyan sa maintenance, diyan na magkapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino ang mag-maintain ng ganyang facilities, solar and wind. Ngayon, naisip nyo ba sa panahon ni Marcos na nakipag-compete tayo sa Japan at Singapore eh? Meron tayong LRT. Pangalawa tayo sa Japan na merong LRT. Yung train dyan sa Manila. Ano pang kinukumpit natin? Mga infrastruktura. Hindi lang yan. In terms of infrastructure, mga buildings, magaganda ang buildings natin sa panahon ni Marcos. Hindi tayo nahuhuli. Ngayon, pagdating ni PBBM, nakita nyo ba? Kagaya sa kanyang ama, yung hydroelectric power plant, sa panahon lang ni Marcos natin yan narinig at advance tayo noon. Kahit nga yung Bataan Nuclear Power Plant, napaka-advance noon eh. Tayo sana ang mauna sa Asia. Dahil sa napakakitid ng utak ni Cory Aquino at ng mga dilawan, takot na takot sila sa nuclear power plant.
kung ano-anong kwento katulad sa mga DDS, kung ano-anong ginagawang kabulastugan ng mga kwento na hindi totoo,